Ayun, si Mama at si Marites naglalakad. Ginaya nga pala ako ni Mamang, kasama sila ate. Kala ko naman kung saan kami pupunta. Yun pala, mamimiesta sa kamag-anak namin sa Karuyruyan. Ako naman, hindi talaga piyestahan ang pinunta ko. Ang tagal ko na kasi sa pili tapos hindi ko pa napupuntahan yung mga kamag-anak ko dito lang naman pala sa Karuyruyan. Bali ilang barangay lang naman ang layo nito sa bahay namin. Tapos uuwi daw yung mga kamag-anak ni Papa galing pa ng Maynila. Ang kagandahan lang kahit hindi ko pa sila kilala, kilalang kilala na daw nila ako kasi nakikita nila sa mga vlogs ko. Nasa barangay Karuyruyan na nga kami kaso hindi talaga namin alam kung saan yung bahay nila. Kaya nagtatanong-tanong muna kami kung saan yung bahay ng mga pinsan namin. Kaso yung natanong ni Mama yung isa pala niyang pupunta. May, saan po ang haram kang mga asay? Asay? Ay, aray pa. Salamat. Di pa nga namin alam yung major destination, yung minor destination na ang tinatanong. Welcome po sa Lakaw ni Melo. Panigurado busog ako nito mamaya. Nagdala pa nga ako dyan ng sili para pampagana. Silipin. Muntik pa nga kaming maligaw dyan. Buti na lang sinabi sa amin na yung gate daw parang may flag ng Canada. Tapos nung nakarating na kami, change accent na kami kasi taga-partido sila. Siyempre kakarating pa lang kaya sabi ko mamaya-maya na ako kakain para hindi naman mapaghalataan. Siyempre alam mo na, kahit hindi nag-almusal, hindi dapat magpahalata. Nag-video-video muna ako dyan sa mga tent. Tapos sa paligid, sabi ko, ang dami pala nang namimiesta dito. Ayan nga pala ang mga pamangkin kong naglalaro ng ping-pong. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko nung college na napakagaling mag-ping-pong. Shout out sa'yo, Ding, na napakagaling maglaro ng ping-pong. Ding, ang bato! Ayan nga, nag-try din si ate at si Kuya Bob. Tapos yung tagapulot ng bola, yung anak nila. Ayan nga pala ang pamangkin ko, poging-pogi, mana sa tito. Tamang-tama pagkatapos namin kumain, dumating na yung mga pinsan namin galing Maynila. Sa video call ko pala nga sila nakikita. Diyan nga, palabas na si Mama. Ready na sa second destination. Tapos nagsibabaan na sila. Dali-dali naman kaming lumapit upang mag-bless. Nakaka-bless nga kasi marami pala talaga kaming mga kamag-anak na nasa Maynila. Sobrang saya kapag nakikita mo yung mga kamag-anak mo. Bali, first time din ng mga pinsan ko na makauwi sila dito sa Bicol. Ang kagandahan lang pareho kaming mga born again. Nagkaligaw-ligaw pa nga daw sila. Kaya pala 1 PM na silang nakarating. May nakita lang akong bahay na parang sa resort nakikita. Yan nga pala. Sabi nila gagawan daw nila dito ng resort. Goods naman kasi malawak naman ang kalupaan nila. Ako kasi ang malawak lang ang pagkamuot sa iya. Hay, buti na lang pinabuelo na ng mag-asawa yung pamangkin ko. Kami na nga ni Gideon ang naglaro dyan ng pingpong. Habang naglalaro kami, listen to this. Don't worry about the things around you. Yes, sometimes you might feel overwhelmed by your situation, the challenges that you might face every day. Just never forget that I am the Lord will always here for you. I am sorry if sometimes it's hard for you to understand my silence. But as much as I can, I'll be willing to take your place for you to be okay. But it's your battle to face, for you to discover yourself more and be stronger day by day. Your battle is mine too. Just embrace the process, be patient and pray for courage. Marami talagang wisdom kapag busog. Ayan nga, naisipan na nila mamang pumunta sa second destination. Kaya dali-dali na kami nagpaalam dyan. Kahit nga sobrang init, talagang palaban. Kung baga sa Bicol, sugsug na maray. Kahit nga sobrang init, talaga namang palaban sila. Makamit lang ang inaasam-asam na salad. Siyempre, joke lang naman. Napansin ko lang sa barangay na to na halos marami talagang humahanda. Tapos every zone may mga magagandang mga disenyo. Ayan nga, ready na dyan sila ate. Ako naman, nagpaalam ng uuwi. Ayan, nakita na nila mama yung second destination. Nang nahatid ko na sila mama, binigyan ko na lang sila ng pamasahe pa uwi. Tapos nung pauwi na ako, bigla akong nakita yung sasakyan ni Gob. Shout out nga pala sa'yo, Gob. Ang Gob nga palang tinutukoy ko is yung katrabaho ko. Tapos di na nga pala ako dyan nakakalabas kasi ang haba na ng traffic. Akala ko dahil sa sobrang dami ng namimiesta. Yun pala, may nasagasaan daw sa unahan. So sa mga nagdadrive dyan, ingat-ingat na lang. Sa kalsada may dalawa lang tayong dapat iwasan. Una, yung driver na lasing. At ikalawa, yung kamuting driver. So ngayon, alam mo na. At dahil nga sa sobrang init, pakauwi ko sa bahay gumawa ako ng mango buko juice. Kaya yan tuloy, nahinguragan, nagkaparasma na lugod. Tapos pumunta na nga pala ako dyan sa bodega ng Flash para kunin yung gulong. I-deliver na sana kanina sa bahay kaso wala ako. Kaya minabuti ko na lang na ako na lang kumuha para hindi naman makaabala sa rider. Napakalaki nga ng facility hub nila dito sa Pili. Ayan nga yung nagpabantay is kilala ko pala. Tapos ayun, nakita ko kaagad yung parcel ko. Tapos pagpasok ko, napakaraming parcel sa loob. Buti na lang organized at systematic sila sa kanilang mga trabaho.
Kasi kung sabog-sabog silang magtrabaho, ay ewan ko na lang. Salot sa logistic ng Flash. Gulong lang naman, sa online ko na in-order kasi mas mura. Ayan nga, pawis na ako dyan. Sobrang init sa loob. Tapos dinerecho ko na sa RK Motor Shop. Bali ang may-ari pala nito ay kaklase ko nung elementary. Located nga pala ito sa Binubong. Kahit anong sira ng mga motor nyo, kaya niyang ayusin. Kaya ano pang hinahalat nyo? Digdi na ka mo magpaayos. Maurag magkalikot kang mga raot-raot para maayos. Di pa nga ni isang oras nagkarayos tulos. Pero naalala ko nung elementary kami, itong kaibigan kong to, siya yung taga-sira ng mga laruan ng kaklase namin. Ngayon taga-ayos na ng mga motor. Nakaka-proud talaga. Nagpaayos nga pala ako ng motor kasi pupunta ako sa San Jose Partido. May konting salo-salo daw kasi sa bahay ni Lola. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. God bless everyone.